Mag-subscribe sa channel na ito para sa mga bagong kwento gabi-gabi. Pakinggan natin ang nakakakilabot na karanasang ito. Hanggang ngayon, tuwing lumanamig ang simoy ng hangin at bumubulong ang dilim sa mga kanto ng bahay, hindi ko maiwasang balikan ang gabi ng pagpaslang. Hanggang ngayon, tuwing lumalamig ang simoy ng hangin at bumubulong ang dilim sa mga kanto ng bahay, hindi ko maiwasang balikan ang gabi ng pagpaslang. Ang gabi kung saan akala namin natapos na ang lahat. Isang malaking, nakakatakot na akala pala. Naaalala ko pa ang ingay. Hindi ingay ng kasiyahan o pagdiriwang, kundi ingay ng takot na napalitan ng uhaw sa paghihigante. Ingay ng mga sulo, ng mga sigaw, ng mga taga at ng mga hampas. Hindi ko makakalimutan ang amoy ng dugo at ng pawis na naghalo sa hangin, kasama ng singaw ng lupa na nagpapahiwatig ng isang bagay na matagal nang nagkukubli. Matapos ang lahat, nang tuluyan ng bumagsak ang katawan sa putikan, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa baryo. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi ng pagkabigla at pagod na parang huminga ng malalim ang buong komunidad pagkatapos ng isang matinding laban. Para kaming mga batang nakatakas sa isang bangungot, pero ang takot ay hindi pa rin tuluyang nawala. Nakakuyom pa rin ang mga kamao, nakabantay pa rin ang mga mata. Pero sa kaibuturan ng puso namin, may umusbong na pag-asa. Sa wakas, tapos na ang panggigipit. Sa wakas, makakatulog na kami ng mahimbing. Kinabukasan, sa ilalim ng matamlay na sikat ng araw, sama-sama naming inilibing ang bangkay. Malalim ang hukay, halos parang gusto naming ipako sa ilalim ng lupa ang lahat ng takot na dala niya. Walang nag-abalang maglagay ng krus o magbasa ng dasal. Ang tanging naririnig ay ang kalabog ng lupa habang tinatabunan ang hukay at ang tahimik na pagbubuntong hininga ng mga tao. Isang ritual ng pagpapalaya ang akala namin. Pero ilang gabi lang matapos ang libing, nagsimula ang lahat. Hindi na lang basta bulungan ang kumalat. Nagsimula ang tunay na bangungot, isang bangungot na hindi namin inasahan. Ang unang namatay ay si Mang Pedring, ang pinakamatapang sa lahat, ang siyang unang nagtaas ng itak laban sa halimaw. Natagpuan siya kinabukasan, nakahandusay sa kanyang kama, walang bakas ng sugat, pero ang kanyang muka ay balot ng matinding takot at ang mga mata niya ay dilat na dilat, parang nakakita ng isang bagay na hindi kayang unawain ng sinumang nabubuhay. Ang kanyang katawan ay malamig at may kakaibang amoy na tila bulaklak na nabubulok. Doon na namin naramdaman, ang lamig na unti-unting gumagapang sa likod ng aming leeg ay hindi lang dahil sa hangin. Ito ay simula pa lang. Nagtindigan ang balahibo ko sa batok. Hindi ko sigurado kung dahil sa lamig na biglang humaplo sa akin o sa kung anong narinig ko. Isang malalim, halos hindi marinig na pagbuntong hininga. Hindi ito tunog ng hangin na dimadaloy sa bintana o ng lumang sahig na umuungol. Mas malapit ito, mas personal. Parang may humihinga sa tabi ko, sa mismong katahimikan ng gabi. Napako ako sa kinatatayaan ko. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanigas, parang estatwa. Pinakiramdaman ko ang paligid, ang pagaspas ng aking sariling puso, ang tanging naririnig ko ngayon. Pinilit kong intindihin, gawa-gawa lang ba ito ng pagod? Ang utak ko ba ang naglalaro sa akin dahil sa kakaibang kapaligiran? Lumang bahay, syempre maraming ingay. Ngunit hindi, iba ito, hindi ito kasyual na ingay. Unti-unti, dahan-dahan, iginala ko ang paningin ko sa buong silid. Nagsimulang gumapang ang dilim sa mga sulok, lumilikha ng mga anino na tila nagkukubli ng kung anong nakatago.
Ang mga kurtina na kanina lang ay tahimik na nakabitin ay tila bahagyang umalon kahit wala namang hangin na pumapasok sa silid. Ang aking mga mata ay pilit na inaaninag ang bawat detalye, bawat posibleng pinagmulan ng tunog na iyon. Wala akong nakita. Tanging ang aking sariling refleksyon sa salamin ng aparador ang sumalubong sa akin, na ngayon ay tila mas maputla at mas kinakabahan kesa kanina. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat, mas malalim. Hindi ito ang payapang katahimikan na nakaka-relax. Ito ay isang katahimikan na tila may nagkukubling panganib. Isang katahimikan na nagpaparamdam na hindi ako nag-iisa. Nagsimulang lumamig ang paligid, hindi lang sa balat ko, kundi sa mismong kaibuturan ng aking buto. Ang init na dala ng hapon ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malamig na presensya na bumabalot sa akin. Isang malalim na paghinga ang pinilit kong gawin upang kalmahin ang sarili. Ito ay guni-guni lang, bulong ko sa sarili. Ngunit ang boses ko ay halos hindi marinig, nanginginig. Pinilit kong kumilos, magpatuloy sa aking ginagawa, ngunit ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig. May pumipigil sa akin, isang hindi nakikitang puwersa na nagpaparamdam ng matinding pag-aalangan. Pagkatapos, muli. Isang mahina, halos hindi marinig na kaluskos ang narinig ko mula sa isang sulok ng silid. Hindi ito mula sa dingding o sa kisame, mas malapit. Mula sa likod ng lumang aparador na nakatayo doon. Parang may gumapang o may bahagyang gumalaw. Ang aking mga mata ay kusang lumipat doon, pilit na inaaninag ang dilim. Walang makita, ngunit ang tunog ay malinaw. Hindi na ito guni-guni, ito ay totoo, at narito ito, kasama ko. Ang nakaraang gabi ay nag-iwan sa akin ng malalim na bakas. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakatulog ng mahimbing nang walang bumababaga sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang bawat pagpihit ng orasan sa dingding, bawat pag-aspas ng kurtina sa bintana ay tila nagpapahiwatig ng kung anong hindi ko maunawaan. Ang pakiramdam na may nakatingin ay hindi nawala kahit pa nakapikit ako at pilit na kinakalma ang sarili. Nang magbukang liwaway, hindi ginhawa ang nadama ko, kundi isang mas matinding pagod na parang hindi lang ako ang nagbantay buong gabi. Pagbangon ko, mabigat ang bawat hakbang. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ay tila hindi sapat para paalisin ang lamig na bumabalot sa loob ng bahay. Hindi ito ordinaryong lamig, kundi isang klase ng kalamigan na sumisip-sip ng init mula sa balat, na nagpaparamdam sa akin na parang nasa loob ako ng isang lumang bodega na matagal nang iniwan. Tahimik ang buong paligid, ngunit ang katahimikan na iyon ay mas nakakabingi kesa ingay. Parang may pumipigil sa bawat tunog, naghihintay. Sinubukan kong gawin ang mga nakasanayang kong gawain, nagtimpla ng kape, nagbasa ng ilang pahina sa libro. Pero bawat kibot ko, bawat galaw ng mga mata ko ay nakakaramdam ako ng pagbabantay. May kung anong nagbago sa bahay na ito. Ang mga anino sa sulok ay tila mas malalim, mas may huges. Ang mga lumang kahoy na sahig ay mas malakas ang pag-ingit sa bawat tapak ko na para bang sinasagot ang bawat pagdududa sa isip ko. Habang naglalakad ako patungo sa kusina, may napangsin ako. Ang lumang relos na nakapatong sa estante na matagal nang hindi gumagana ay bahagyang gumalaw. Hindi ito nahulog, hindi rin ito natumba. Nauusog lang ito ng ilang pulgada mula sa dating kinalalagyan. Hindi ko iyon pinansin ng una, baka guni-guni ko lang, o baka ako mismo ang nakasagi nang hindi ko namamalayan. Pero alam kong hindi, sigurado akong hindi ko iyon ginalaw. Bumalik ako sa sala at doon ko napansin ang isa pa. Ang kurtina sa bintana na kanina'y nakabukas at hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok ay bahagyang nakasara na ngayon. Hindi buo, pero sapat para takpan ang kalahati ng bintana na para bang may humila dito.
Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko iyon sinara. Wala akong ibang kasama sa bahay. Pinilit kong huminga ng malalim, pinilit kong kalmahin ang sarili. Baka may hangin lang, baka lumang bahay lang talaga ito at kung ano-ano ang gumagalaw. Pero ang puso ko ay kumakabog na ng malakas. Ang takot na kanina'y nasa sulok lang ng isip ko ay dahan-dahang gumagapang, lumalaki at lumalamon sa bawat lohikal na paliwanag na sinusubukan kong ikabit. Umupo ako sa sofa, ang mga mata'y nililibot ang bawat sulok ng sala. May nagbago, may kakaiba. Ang amoy. Isang kakaibang amoy ang biglang bumalot sa hangin. Hindi ito amoy ng alikabok, hindi amoy ng luma. Ito ay amoy ng lumang bulaklak na nabubulok, na may halong amoy ng lupa na basa at sariwang putol na kahoy. Isang amoy na nakakapanindig balahibo na parang galing sa isang lugar na hindi nararapat sa loob ng isang bahay. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Hindi ko na kayang ipagkaila sa sarili ko. Hindi ito guni-guni. Hindi ito pagod. Mayroong kung anong hindi nakikita, kung anong hindi naririnig ng iba na narito. At hindi lang ito basta narito, nakikipaglaro ito. Nagsisimula itong ipakita ang presensya nito, dahan-dahan, unti-unti, na parang sinusukat ang kakayahan ko na manatiling matino. Habang nakaupo ako roon, naramdaman ko, isang napakalamig na simoy ng hangin ang humaplo sa batok ko, na para bang may huminga sa likod ng tenga ko. Walang bukas na bintana, walang gumaganang bentilador, purong matinding lamig. At kasabay noon, isang mahinang kaluskos ang narinig ko mula sa pasilyo, sa gawing kusina. Hindi ito tunog ng daga, hindi ito tunog ng hangin. Ito ay tunog ng isang bagay na gumagalaw, dahan-dahan, nag-iingat, na para bang may humihila ng isang bagay sa sahig. Hindi ko na kinaya. Tumayo ako ng biglaan, ang puso'y parang gustong lumabas sa dibdib ko. Ang takot ay hindi na isang damdamin, kundi isang pisikal na puwersa na nagpapigil sa bawat galaw ko. Ang mga mata ko ay nakapako sa dilim ng pasilyo, naghihintay ng kung anong lalabas, ng kung anong magpapakita. At doon, sa dulo ng pasilyo, sa gilid ng aking paningin, nakita ko isang anino. Mas malalim kesa sa ibang anino, mas may hugis. Hindi ito gumagalaw, nakatayo lang ito roon, nagmamasid. At sa kauna-unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa sa bahay na iyon. At hindi ito isang kaaya-ayang kasama. Kahit anong pilit kong iwaglit sa isip ang lahat, hindi ko magawa. Bumalik ako sa aking silid, pero ang pakiramdam ko, hindi na ako nag-iisa. Parang may kung anong nakakapit sa akin, isang lamig na hindi nanggagaling sa hangin. Ang bawat sulok ng lumang bahay ay tila may bagong kwento na ibinuglong, isang lihim na dating natutulog at ngayoy unti-unting nagigising. Mula noon, hindi na naging pareho ang mga gabi. Dati, ang paghuni ng hangin sa bintana at ang paglangit-ngit ng sahig ay musika ng katahimikan. Ngayon, bawat tunog ay nagiging sinyales. Ang pag-aspas ng kurtina sa biglang pagdaan ng simoy ay nagiging anino na dumadaan sa aking paningin. Ang pagkaluskos ng mga dahon sa labas ay nagiging mga yapak na papalapit. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili na gawa-gawa lang ito ng aking isip, nadala lang ito ng pagod at ng matinding takot na naramdaman ko. Pero paano ko ipapaliwanag ang lamig na bigla na lang bumabalot sa akin kahit tirik ang araw o ang biglang pagtayo ng balahibo sa batok ko kahit wala namang dumaan? Isang gabi, habang nakahiga ako, nakatingin sa kisame, narinig ko ang mahinang tunog mula sa ibabang palapag. Hindi ito tunog ng lumang bahay na gumagalaw. Ito ay tunog ng isang bagay na gumagalaw sa loob nito. Parang kaluskos, parang may nagkakalkal. Pinigilan ko ang aking hininga, idikit ang tinga sa unan, pilit na pinapakinggan ang bawat detalye.
Nagpatuloy ang tunog, mas malinaw ngayon, tila nanggagaling sa silid kainan. May kung anong kumakabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas matindi, ang takot na nararamdaman ko o ang kuryosidad na pilit akong hinihila. Pinilit kong isara ang aking mga mata, huminga ng malalim at ulit-ulitin sa isip na ako lang ito. Ako lang ang nag-iisa dito. Pero ang tunog ay hindi nawala. Sa halip, tila ito'y lumipat. Ngayon, mas malapit na. Nasa hagdanan na. Bawat yabag ay mabigat. Tila may nagpapasan ng kung anong mabigat. Ang paglangit-ngit ng bawat baitang ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Hindi ako makakilos. Hindi ako makahinga. Nakapako ang aking tingin sa pintuan ng aking silid na nakasarado pero parang hindi. Parang anumang oras may sisilip mula doon. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyo sa aking dibdib. Narinig ko ang tunog na huminto. Huminto ito sa tapat mismo ng aking pinto. Hindi ako naglakas loob na gumalaw. Naghintay ako. Naghintay ako sa pagpihit ng doorknob, sa pagbukas ng pinto, sa anumang bagay na magpapatutayan na mayroon ngang nasa labas. Pero wala. Tahimik, walang galaw, walang tunog. Ngunit ang pakiramdam ko nandoon pa rin, nakatayo lang, nagmamasid. Ang lamig na kanina'y balot sa akin ay lalong lumala, parang may kung anong sumisilip sa ilalim ng pinto, nagdadala ng hangin na kasing lamig ng libingan. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sa halip, nakatingin lang ako sa dilim, naghintay. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng pag-iisa sa loob ng isang bahay na ngayon ay sigurado akong hindi natahimik. Ang dibdib ko humihingal pa rin. Parang tumakbo ako ng milya-milya kahit ang totoo'y nakatayo lang ako, nakapako sa kinatatayuan ko sa loob ng silid. Ang lamig na bumalot sa akin ay hindi na galing sa simoy ng hangin kundi sa purong takot na kumakalam sa aking sikmura. Kailangan kong lumabas, kailangan ko ng hangin. Hindi ko na kaya ang bigat ng loob ng bahay na tila ba may sariling hininga, humihigop ng lahat ng buhay sa paligid. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang bawat pihit ng seradura, ang bawat ingay, pakiramdam ko'y umaalingangaw sa buong paligid, umaakit ng atensyon sa kung anumang nagkukubli sa dilim. Ang labas, mas malalim pa ang gabi kaysa sa inaasahan ko. Walang bituin, walang buwan. Tanging ang malabong liwanag mula sa kung saan-saan ang nagbibigay ng anino sa mga puno at halaman na tila mga higanteng nagbabantay. Ang simoy ng hangin, imbes na magpagaan ng pakiramdam, ay lalo lang nagpalamig sa buto ko. Hindi ito ang karaniwang sariwang hangin ng gabi. May kasama itong amoy, amoy lupa, amoy lumang dahon at ibang amoy. Isang amoy na hindi ko matukoy pero nagpapahintay sa akin ng masamang pangitain. Ang tahimik, sobrang tahimik, walang huni ng kuliglig, walang ingay ng aso sa malayo. Para bang pinatahimik ang buong mundo para lang marinig ko ang sarili kong tibok ng puso na bumubulwak sa aking mga tenga. Naglakad ako ng walang direksyon. Ang mga paa ko'y parang may sariling isip. Inilalayo ako sa pinto ng bahay. Ang mga anino ng puno humahaba, gumagalaw sa peri-peri ng aking paningin. Alam kong hindi gumagalaw ang mga puno, pero ang mga anino nila parang sumasayaw, nagpapalit anyo, nagiging kung ano-ano. Mga figura na tila sumusubok sumilip sa akin mula sa gilid ng aking mga mata. Napahinto ako, may narinig ako. Hindi ito hangin, hindi ito kaluskos ng dahon. Ito ay isang tunog na malalim, parang bulong, pero walang salita. Nanggagaling ito sa likod ng malaking mangga sa dulo ng bakuran kung saan mas malalim pa ang dilim.
Nanindig ang lahat ng balahibo ko. Ang lamig na kanina'y sa buto lang, ngayon ay kumalat na sa buong katawan ko, nanunuot sa bawat ugat. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero ang lalamunan ko'y tila nabara. Naglakad ako palapit, hindi ko alam kung bakit. Para akong hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa, ang bawat hakbang isang pagsubok sa aking kalooban. Habang papalapit, lalong lumalakas ang tunog. Ngayon, hindi na lang ito bulong, para itong hininga, malalim, mabigat, at may kasamang parang pag-ungol. Sa pagitan ng mga dahon ng mangga, nakita ko. Hindi isang bagay, hindi isang hayop. Ito ay isang puwang, isang butas sa dilim na tila mas madilim pa kaysa sa dilim ng gabi. Walang hugis, walang porma, pero nararamdaman ko ang presensya nito. At mula sa butas na iyon, may lumabas. Isang kamay. Hindi ito kamay ng tao. Mahaba ang mga daliri, payat, at ang mga kuko, matutulis, kulay itim na parang tinta. Dahan-dahan itong gumalaw, umabot, at pagkatapos ay kumaway. Isang malalim, tahimik na pag-anyaya. At sa sandaling iyon, ang bulong ay naging malinaw. Isang pangalan. Ang aking pangalan. Ang lamig na naramdaman ko kanina ay hindi na lamig. Ito ay takot. Puro, walang halo. At alam kong hindi ko na ito matatakasan. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakaupo lang doon, nakapako ang tingin sa kawalan, habang paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ang huling kaganapan. Para akong yelo, nanigas ang buong katawan, pero sa loob ko ay may nagwawala, isang sigaw na hindi makalabas. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot na kumalat na sa bawat sulok ng aking pagkatao. Ang aking hininga ay mababaw, parang anumang sandali ay mapuputol. Pilit kong pinipikit ang aking mga mata, umaasang sa pagdilim ay mabubuharin ang nakita ko, ang nararamdaman ko. Pero mas malinaw pa ring sumasayaw sa dilim ng aking isipan ang lahat. Hindi ito panaginip, hindi ito guni-guni, totoo ang lahat. At ang pinakamasakit na katotohanan ay, hindi ko maintindihan kung ano. Dahan-dahan, sa paglipas ng ilang sandali na parang habang buhay, sinubukan kong igalaw ang aking mga daliri. Pagkatapos ay ang aking mga braso. Mabigat ang bawat galaw, parang may pumipigil, parang may nakakapit pa rin sa akin. Bumangon ako, o mas tamang sabihing, pilit kong iginapang ang aking sarili patayo. Ang buong silid ay tila umikot at kinailangan kong kumapit sa pader para hindi matumba. Ang aking mga paa ay nangihina, parang anumang oras ay bibigay. Naglakad ako ng walang direksyon, patungo sa bintana, pagkatapos ay pabalik sa gitna ng silid. Ang bawat anino ay tila may sariling buhay, bawat kaluskos ay nagiging banta. Pakiramdam ko ay pinagmamasdan ako, na kahit saan ako lumingon, may nakatitig sa akin mula sa dilim. Ang mga kortina na bahagyang gumagalaw dahil sa simoy ng hangin ay tila nagtatago ng isang bagay na nakakapanindig balahibo. Ang katahimikan ay nakakabingi at mas nakakatakot pa sa anumang ingay. Hindi ko na alam kung ilang araw o gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos. Bawat pagpikit ay nagiging portal sa bangungot at ang paggising ay hindi nagdadala ng ginhawa. Parang may pumipiga sa aking utak, pumupunit sa aking katinuan. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, nababaliw na ba ako? Pero ang sagot ay palaging isang malamig na panginginig sa aking likod, isang konfirmasyon na hindi ako nag-iisa sa pinagdaanan ko.
Sa isang pagkakataon, habang naglalakad ako pabalik-balik sa pasilyo, sinubukan kong umidlip sa sofa, umaasang makakakuha ako kahit kaunting kapayapaan. Pero sa sandaling ipikit ko ang aking mga mata, narinig ko na naman ang mahinang tunog. Hindi ito halinghing, hindi rin bulong. Mas parang isang kaluskos, isang hampas na napakagaan, halos hindi marinig, pero sapat para magpatayo ng balahibo sa aking batok. Mula ito sa isang silid na matagal nang hindi nabubuksan, ang silid sa dulo ng pasilyo na laging nakasara. Dahan-dahan akong tumayo, ang aking mga paa ay tila may sariling isip na naglalakad patungo sa pinagmula ng tunog. Ang bawat hakbang ay mabigat, bawat hininga ay mababaw. Nang makarating ako sa tapat ng pinto, nanatili akong nakatayo doon, nakinig. Ang katahimikan ay bumalik, mas nakakabingi pa kaysa kanina. Akala ko ay guni-guni ko lang, pero pagkatapos ay nakita ko. Sa ibabang bahagi ng pinto, sa ilalim ng maliit na siwang, may nakita akong bakas. Isang bahid ng dumi na tila galing sa isang bagay na gumapang talabas o pumasok. At ang hugis nito, hindi ito tulad ng dumi sa sapatos. Mas parang isang marka ng daliri o kuko na humahaba na parang may nagkalat ng lupa habang nagiiwan ng bahid. Hindi ko na kinailangan ng iba pang patunay. Hindi ako nag-iisa. At ang nilalang na kasama ko ay mas matalino kaysa sa akala ko. Mas malapit kaysa sa akala ko. At sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo nitong kinakain ang natitira kong katinuan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo doon, nakatula sa itim na butas sa ilalim ng lumang aparador. Parang biglang nawala ng oras o tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Ang taning naririnig ko lang ay ang malakas na pintig ng sarili kong puso na halos lumabas na sa dibdib ko. Isang butas na hindi ko napansin sa loob ng maraming taon, na ngayon ay tila humihinga, naglalabas ng isang amoy na pinaghalong luma, lupa at isang bagay na hindi ko maintindihan. Parang matamis pero nakakasukang amoy ng bulok na laman o ng kalawang na may halong dugo. Hindi ko alam pero nanindig ang balahibo ko sa bawat hibla ng amoy na iyon. Gusto kong tumakbo, lumayo sa lugar na iyon, pero parang may puwersang humihila sa aking palapit. Bawat hibla ng takot ay nakikipaglaban sa isang kakaibang pagkausyoso na hindi ko mapigilan. Kailangan kong malaman kung ano iyon. Kailangan kong malaman kung bakit naroon. Dahan-dahan, parang robot na sunod-sunuran sa isang utos, lumapit ako. Ang mga hakbang ko ay mabigat at halos hindi marinig. Ang bawat paghinga ko ay mababaw at masakit. Tila may kung anong nakakasakal sa aking lalamunan. Ang liwanag sa labas ng bintana ay tila lumabo at ang silid ay lumamig ng husto sa kabila ng init ng hapon. Inabot ko ang kamay ko, nanginginig, patungo sa gilid ng butas. Ang kahoy sa paligid nito ay basa at malansa sa aking pagdampi, parang pinagpawisan ng matagal na panahon. Habang papalapit ang aking palad sa kadiliman, naramdaman ko ang lamig na humaplo sa aking balat, isang lamig na mas matindi pa sa lamig ng pinakamalamig na gabi. Hindi ito hangin, ito ay isang bagay na mas malalim, mas nakakapanindig balahibo, parang lamig na galing sa kaibuturan ng isang libingan. Ang aking mga daliri ay halos masunog sa tindi ng lamig, ngunit hindi ko pa rin magawang bawiin ang aking kamay. At pagkatapos, isang tunog. Hindi malakas, hindi rin malinaw. Parang isang bulong na hindi mo maintindihan ang salita o isang mahinang pag-ungol na galing sa kaibuturan ng lupa. Nanggaling iyon sa loob ng butas, nang mula sa kadiliman. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang iyon dahil sa sobrang takot o kung totoo ngang may nagtatago doon.
Pero ang tunog na iyon ay sapat na para biglang bumalik ang lahat ng takot na sinubukan kong labanan. Ang aking hinina ay humabol at ang puso ko ay nagwala. Pakiramdam ko ay may nakitingin sa akin mula sa kailaliman ng butas na iyon. Isang bagay na matagal nang naghihintay, nagbabantay at ngayon ay handa nang magpakita. Pero hindi ko na kayang ipagkaila sa sarili ko. Hindi na lang basta guni-guni. Ang lamig na dumaloy sa akin ay hindi galing sa bintanang nakabukas o sa malamig na sahig. Ito ay lamig na parang bumabalot mula sa loob, lamig na may kasamang bigat. Ang bawat hibla ng buhok ko sa batok ay tila may sariling buhay, nagsisitaas, nagpaparamdam ng matinding kaba na halos pumunit sa dibdib ko. Nagsimulang maningig ang mga kamay ko, hindi ko alam kung sa lamig ba o sa takot. Sinubukan kong huminga ng malalim pero parang may humaharang sa hangin. Ang bawat tunog sa loob ng bahay na kanina'y karaniwan lang, ngayon ay nagiging banta. Ang paggingit ng lumang sahig sa kung saang sulok, ang pag-aspas ng kurtina na tila may nagdaan, o ang malalim na katahimikan na mas nakakabingi pa sa ingay. Lahat yun ay nagiging bahagi ng isang malaking orkestra ng takot. Ang mga anino mula sa ilaw ng gasera ay naglalakbay sa dingding, nagiging mga hugis na tila nagmamasid, sumasayaw sa ritmo ng aking nangangalit na puso. Unti-unti, napansin ko ang isang bagay, isang amoy. Hindi ito amoy ng alikabok o ng lumang kahoy na madalas mong maamoy sa mga lumang bahay. Ito ay kakaiba. May bahid ng luma, oo, pero may halong parang bulaklak na nalalanta at isang bagay na hindi ko matukoy, isang amoy na nagbibigay ng matinding paninikip sa aking lalamunan. Parang amoy ng isang bagay na matagal nang patay, pero nakakulong pa rin sa isang espasyo, naglalabas ng huling hininga. Dahan-dahan, ang amoy na iyon ay tila lumalapit, sumasama sa bawat paghinga ko, pumupuno sa aking baga. Pinilit kong ilibot ang paningin ko, hinanap ang pinanggagalingan ng amoy o kahit anong pwedeng pagmulan nito. Pero wala, puro lumang kagamitan, malalaking kabinet na nakatayo ng tahimik, mga upuan na tila naghihintay. Ang mga mata ko ay naglakbay sa bawat sulok, bawat anino, bawat bakas ng nakaraan na nakaukit sa mga pader, hanggang sa huminto ang tingin ko sa isang lumang bintana na may makapal na kurtina. Hindi ito nakabukas, pero mula doon, tilang mas lumalakas ang amoy. At kasabay noon, may narinig akong mahina, halos hindi na marinig na tunog, parang isang malalim na buntong hininga. Isang paghinga na hindi akin, isang paghinga na napakalangig at napakalapit. Nanindig ang lahat ng balahibo ko, hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Nakatula lang ako, ang dibdib ko'y humahampas na parang tambol sa gitna ng katahimikan. Ang nakita ko, hindi ko maintindihan, hindi ko gustong maintindihan. Ang liwanag mula sa flashlight ko na nanginginig sa kamay ko ay sumayaw sa mga nakahilera sa dingding, mga figurin, pero hindi ordinaryong figurin. May kakaiba sa mga materyales, sa mga hugis, parang may pinagmulan na hindi dapat pinagmulan. Ang iba ay gawa sa tuyong dahon na pinagdikit-dikit. Ang iba naman ay hinulma mula sa kung anong putik na may halong buto. At ang pinakamaliliit ay parang pinagtagpitagping tela na may mancha ng kalawang at luma ng dugo. Ang bawat isa ay may sariling nakatatakot na istorya na para bang tahimik na sumisigaw sa dilim. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa isang maliit na pedestal na gawa sa makinis na bato, ay nakatayo ang isang bagay na nagpakulo sa dugo ko. Isang figura.
Isang figura, mas malaki ito kaysa sa iba, halos kasing laki ng isang sanggol na nakaupo. Gawa ito sa kung anong tuyong laman, balat na nangulubot at mga buhok na parang hinugot sa ulo ng tao. May ngipin din, maliliit, dilaw na ngipin na parang sa bata. Nanganga ito at sa loob ng bibig nito ay may nakasinding maliit na kandila. Ang apoy ay halos hindi na gumagalaw sa hangin. Ang amoy bulok na matamis na may halong luma at alikabok pero may kakaibang undertone na nagpapalamig sa sikmura ko. Para akong sinasakal, hindi ako makahinga. Ang lamig na kanina'y unti-unti lang na sumasalin sa aking mga buto ay biglang bumigat, dumaloy sa bawat ugat at nagpatindig sa lahat ng balahibo ko. Hindi lang ito basta dekorasyon, may ibig sabihin ang lahat ng ito at ang ibig sabihin na iyon ay masama. Masama sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng aking isip pero ramdam na ramdam ng bawat hibla ng aking pagkatao. Ang mga mata ng figura na gawa sa kung anong pinatuyong bunga o bato ay nakatitig sa akin. Walang buhay pero puno ng masamang enerhiya. Naramdaman ko ang bigat ng mga tingin nito, ang pagpasok ng kaba sa aking lalamunan. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatayo doon. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong puso na nagpupumiglas at ang malakas na pagpintig ng dugo sa aking tenga. Habang nakatitig ako sa figurang may ngipin, may isang bagay na gumalaw sa gilid ng aking paningin. Hindi ko sigurado kung anino lang ba o guni-guni ng takot. Pero ang pakiramdam na may kasama ako sa silid na iyon ay biglang lumakas, bumalot sa akin na parang malamig na kumot. Hindi ito ang lamig ng hangin, kundi ang lamig na nanggagaling sa mismong kaibuturan ng kasamaan. Pinilit kong igalaw ang aking mga mata, hinanap ang pinangmulan ng gumalaw na anino, pero wala. Tanging ang mga figurin sa dingding at ang nakatitig na figura sa pedestal. Ang apoy sa maliit na kandila sa loob ng bibig ng figura ay biglang lumaki, bahagyang kumislap at sa isang iglap parang huminga ang figura. Ang nakanganga nitong bibig ay bahagyang sumara at ang ngipin ay nagkiskisan, gumawa ng tunog na halos hindi ko narinig pero ramdam na ramdam ko sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang tunog na parang huling hininga ng isang biktima o unang hininga ng isang demonyo. Nang mga sandaling iyon, parang may kung anong humawak sa puso ko at kinuyom ito ng mahigpit. Halos hindi ako makahinga. Ang nakita ko sa sulok ng lumang kabinet, hindi ko maintindihan. Isang maliit na figurin, gawa sa kung anong madilim na kahoy, may ukit na mukhang tao pero baluktot, may miting parang hindi sa tao. Matagal na siguro itong nakatago, pero bakit parang bagong-bago ang pagkakaukit ng mga mata nito na tila nakatingin diretso sa akin? Unti-unti kong naramdaman ang lamig na gumapang mula sa mga paa ko, paakyat sa aking mga binti hanggang sa buong katawan ko. Hindi lang basta lamig ng hangin, kundi lamig na parang yelo na tumagos sa buto ko. Nag-umpisa akong magduda sa sarili ko. Baka guni-guni lang? Baka pagod lang ako at nagmamalikhain ang isip ko? Sinubukan kong kumurap ng ilang beses, sinubukang tanggalin sa paningin ko ang nakakagambalang imahe. Pero nanatili roon, tahimik na nakatitig. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. May naamoy akong kakaiba, amoy lupa, amoy lumang bagay, pero may bahid ng kung anong matamis at bulok. Humigpit ang kapit ko sa sarili ko, nanginginig ang mga kamay. Ayoko na sanang lumingon, ayoko nang tignan pa, pero parang may puwersang pumipigil sa akin, puwersang nagtutulak sa aking titigan ang figurin na iyon. Ang mga atmata nito na tila may buhay ay unti-unting lumalaki sa paningin ko.
Narinig ko ang sarili kong paghinga, malalim at mabigat, na tila nauubusan ng hangin. Tapos, may narinig akong mahinang kaluskos. Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero malapit lang, parang sa likod ko. Hindi ko magawang lumingon, nanginginig ang buong katawan ko. Parang may nagmamasid sa akin, parang hindi ako nag-iisa sa silid na iyon. Ang bawat anino sa paligid ay tila nagkakaroon ng sariling buhay, lumalaki, gumagalaw. Ang pagnanais kong tumakbo, lumabas, umalis sa lugar na iyon ay napakalakas. Pero nanatili akong nakapayo, nakapako ang mga paa, nakatitig sa pigurin. Parang may invisible na kadenang nakagako sa akin. Naramdaman ko ang pagdaloy ng pawi sa likod ko, malamig at malagkit. Ang ingay ng sarili kong tibok ng puso ang taning naririnig ko, malakas na malakas, umaalimaw-ngaw sa aking tenga. Bigla, may bahagyang paggalaw, hindi sa pigurin, kundi sa isang sulok ng silid. Isang anino na tila humaba at humigis, parang may dumaan. Hindi ko nakita ng malinaw, pero sapat na iyon para gulatin ako. Napasigaw ako sa loob-loob ko, pero walang lumabas na boses. Ang lalamunan ko ay tila natuyo. Ang mga mata ko ay lumaki, pilit na inaaninag ang bawat sulok ng silid, naghahanap ng paliwanag, naghahanap ng pagtakas. Pero wala akong nakita kundi ang lumang kabinet, ang nagtatagong pigurin at ang mga aninong tila naglalaro sa aking paningin. Ang amoy ay lalong lumakas at kasabay niyon parang may narinig akong mahinang bulong. Hindi ko maintindihan ang salita pero malinaw na bulong iyon. Nanggaling sa kung saan, sa paligid ko o baka sa loob ng sarili kong isip, hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi na ako nag-isa. At ang lamig lalong lumalim hanggang sa pakiramdam ko naging bahagi na ako ng malamig na hangin sa silid na iyon. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko, hindi ko maibuka ng husto ang aking mga daliri. Para silang yelo, manhid at walang buhay, kahit pa pilit kong kinukuyom at idinidikit sa aking mga braso. Ang lamig na humaplos sa aking kanina ay hindi pa rin umaalis. Bumabaon ito, hindi lang sa balat, kundi sa mismong kaibuturan ng aking mga buto, na para bang may nag-ihip ng hininga ng kamatayan sa aking harapan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatili sa ganoong posisyon, nakapako ang tingin sa kawalan, ang tanging tunog lang na naririnig ay ang naghuhumiyaw na pintig ng puso ko sa aking mga tanginga. Ang bawat paghinga ay parang isang mabigat na pasanin. Ramdam ko ang hirap ng paglanghap, ang pagpuno ng hangin sa aking baga, na tila siksik sa isang bagay na hindi ko makita, hindi ko mahawakan, pero nararamdaman ko ang bigat. Para akong nasa ilalim ng dagat o sa isang silid na paubos na ang oxygen. Pero hindi iyon ang totoo. Sadyang ang presensya ng kung anumang nilalang ang nagpapahirap sa akin ay napakabigat, napakalawak at nakakapilay. Pinilit kong igalaw ang aking ulo, dahan-dahan, milimetro por milimetro. Parang may pumipigil sa bawat galaw, isang di nakikitang kamay na nakahawak sa aking batok. Ang dilim ay mas lumalim, mas naging siksik. Hindi na lang ito kawalan ng liwanag. Ito ay isang entidad mismo, isang makapal na kumot na bumabalot sa lahat, sumisipsip ng anumang bahagyang sinag na maaaring magmula sa labas. Kung may liwanag man, hindi na ito nakakarating sa akin. Naramdaman ko ang pag-angat ng mga balahibo sa aking batok, hindi dahil sa lamig, kundi sa isang matinding pakiramdam na may nakatingin. Hindi isang tao, hindi isang hayop, isang bagay na mas matanda pa sa panahon, mas malalim pa sa lupa. Ang pakiramdam na iyon ay hindi nanggagaling sa isang partikular na direksyon, para itong nakakulong sa loob ng silid o sa loob mismo ng aking isip.
Bawat anino ay tila may sariling mata, bawat sulok ay tila nagtatago ng isang pamilyar ngunit nakakapangilabot na hugis. Pilit kong pinakalma ang aking sarili, pero paano mo pakakalmahin ang isang pusong gustong kumawala sa iyong dibdib? Paano mo pakakalmahin ang isip na paulit-ulit na pinipilit balikan ang mga imaheng hindi dapat nakita, mga tunog na hindi dapat narinig? Ang tanging paraan ay ang kumilos kahit gaano kahirap. Kailangan kong umalis dito. Dahan-dahan, sinubukan kong ipagpatuloy ang paglakad, ang pag-usad sa dilim. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa basag na salamin, maingat at puno ng pangamba. Ang sahig ay tila gumagapang sa ilalim ng aking mga paa. Ang bawat kawayan ng aking binti ay parang paghila sa isang bagay na nakakabit. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay naghalo sa isang bago, kakaibang amoy. Amoy ng lupa, ng pinatuyong dugo, at ng isang bagay na bulok, na para bang may nabubulok na karne sa malapit. Pero alam kong walang karne doon. Alam kong ang amoy na iyon ay nagmula sa mismong dingding, sa mismong hangin. Huminto ako, pinakinggan ang katahimikan. Walang marinig kundi ang aking sariling paghinga. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sa pinakamalalim na bahagi ng aking pandinig, ay may isang mahinang tunog. Isang humihigop na tunog na para bang may isang bagay na dahan-dahang lumalunok o huminga ng napakabagal, napakalalim. Hindi ito nanggagaling sa labas. Ito ay nasa loob ng bahay o mas masahol pa. Ito ay nasa loob ng silid na iyon kasama ko. Ang tunog ay hindi regular, minsan ay nawawala. Pagkatapos ay muling bumabalik, mas malapit, mas malinaw. Para itong hininga ng isang higante o ang pagkaluskus ng isang napakalaking insekto. At habang nakikinig ako, naramdaman ko ang pagtaas ng presyon sa aking mga tanginga na para bang may bumubukas o nagsasara ng isang pinto sa ilalim ng lupa. Ang lamig ay lalong lumalim at kasabay nito, isang kakaibang init ang sumunod na para bang may nag-ihip ng mainit, bulok na hininga sa aking mukha. Napakabilis ng pangyayari mula sa pinakamadilim na sulok ng silid sa kung saan ako nakatayo. Naramdaman ko ang paggalaw. Hindi ko nakita pero naramdaman ko. Isang mabilis, halos hindi mahahalata na pag-usad ng isang bagay na napakabilis na halos walang ingay. Ang tanging ebidensya nito ay ang biglang paglamig ng hangin sa aking tabi at ang pagtaas ng amoy ng lupa at bulok na bagay. May kasama ako, at ang kasama ko ay hindi isang kaibigan. Ang bawat hininga ko'y parang salamin na naglalaho sa hamog, pilit na kumakapit sa hangin na tila ba ayaw na akong tanggapin ng mundong ito. Nanatili akong nakadapa, ang mukha'y nakasubsob sa malamig na sahig. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bawat hibla ng luma at alitabok na alpombra. Ang katawan ko'y naninginig, hindi lang dahil sa lamig na kumakagat sa balat, kundi sa takot na bumabalot sa bawat ugat. Ang buong silid ay nababalutan ng isang nakabibinging katahimikan, isang katahimikan na mas nakatatakot pa sa anumang sigaw na naririnig ko kanina. Para bang ang mundo sa labas ay huminto at ang tanging nananatili ay ako, kasama ang hindi nakikitang presensya na bumubulabog sa aking pagkatao. Pilit kong pinapakalma ang sarili, iniisa-isa ang bawat pagtibok ng puso na halos sumabog na sa aking dibdib. Sinubukan kong idiin ang mga mata, umaasang kapag muli kong idinilat ay mawawala na ang lahat ng bangungot na ito. Ngunit pagmulat ko, ang dilim ay mas lumalim, mas naging siksik at mas naging mapanlinlang. Ang bawat anino sa sulok ng silid ay tila nagkakaroon ng sariling buhay, nagmumukhang mga figura na nakatayo at nakatitig sa akin. Hindi ko magawang gumalaw, parang pinako ang aking mga kamay at paa sa sahig. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay sumisigaw ng pagtakas, ngunit ang isip ko'y nananatiling paralisado.
Unti-unti, nagsimulang gumapang ang lamig sa aking likuran. Hindi lang ang lamig ng hangin, kundi ang lamig na tila nagmumula sa kaibuturan ng isang libingan. Naramdaman ko ang pagtaas ng mga balahibo sa aking batok, at kasabay nito ay ang isang kakaibang amoy na unti-unting lumaganap sa paligid. Amoy ng luma, ng bulok, at ng isang bagay na matamis at nakasusulasok. Tulad ng tuyong dugo na hinaluan ng nalalantang bulaklak. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba ito o kung totoo nga. Ngunit para bang may humahagod sa aking buhok, isang banayad na haplos na hindi ko maramdaman, pero alam kong nandoon. Ang pakiramdam ng pagiging pinagmamasdan ay mas naging matindi, hindi lang mula sa isang direksyon, kundi mula sa lahat ng sulok ng silid, mula sa itaas at mula sa ilalim. Ang katahimikan ay nabasag ng isang napakahinang tunog, parang bulong na halos hindi marinig, ngunit sapat para maramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan. Hindi ito salita, kundi isang pinagsamang tunog ng hangin na dumadaan sa isang butas, ng mga dahon na nagkakayasan at ng isang buntong hininga na tilang nagmumula sa kabilang buhay. Unti-unti kong inangat ang aking ulo. Ang mga matay pilit na inaaninag ang anumang maaring makita sa dilim. At doon, sa dulo ng aking paningin, sa gilid ng isang lumang aparador, ay may nakita akong bahagyang paggalaw. Hindi ito malinaw, taning isang malabong anino na tilang nagbabago ng hugis, nagiging mas malaki, mas matangkad at mas nagkakaroon ng anyo. Hindi ito isang ordinaryong anino na dulot ng ilaw dahil walang ilaw. Ito ay isang anino na tilang sumisipsip ng liwanag, nagpapalalim pa sa dilim sa paligid nito. Ang hininga ko'y tuluyan ng huminto. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga labi, ang pagiging tuyo ng aking lalamunan. Hindi ko na alam kung gaano katagal ako nanatili sa ganong posisyon, nakatitig sa anino na tilang lumalapit, dahan-dahan may sariling paggalaw. Ang bawat pulso sa aking katawan ay sumisigaw ng babala, ngunit ang isip ko'y nananatiling blanko, walang kakayahang mag-isip ng anumang plano ng pagtakas. Ang taning alam ko ay ang takot na bumabalot sa akin, ang pakiramdam ng pagiging biktima at ang nakapangingilabot na katiyakan na ang anumang nararamdaman ko ngayon ay simula pa lamang ng mas malalim. Alim at mas nakakatakot na bangungot. Ang buong silid ay tila humihinga kasama ng presensyang iyon, at ako ay nakulong sa isang madilim na panaginip na walang paggising. Napakabigat ng bawat paghinga ko. Pakiramdam ko, lalamunin ako ng dilim, ng katahimikan na mas nakakabingi pa sa anumang ingay. Ang puso ko, parang tambol na nagmamadali, nagbabanta na anumang oras ay sisiklab at magpapunit sa aking dibdib. Ang lamig na kanina'y nanonood lang sa aking balat ay ngayon ay tumatagos na sa buto, nagpapamanhid sa bawat ugat, nagpapahinto sa bawat pintig ng aking pag-asa. Ang bawat anino sa silid ay tila nagkakaroon ng sariling buhay, humuhugis, nagbabago, naghihintay. Ang mga mata ko ay pilit na inaaninag ang kung anuman ang nagkukubli sa sulok, sa ilalim ng mesa, sa likod ng kurtina. Pero wala akong makita, wala akong marinig, maliban sa sarili kong paghinga na tila huling hininga na ng isang naghihingalo. Napakasakit ng aking lalamunan sa pilit na pagpigil ng anumang tunog na gustong kumawala. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero parang nakadikit ang aking mga paa sa sahig. Ang lalamunan ko'y tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay parang bakal na dumadagan sa aking dibdib. Nagdarasal ako sa isip sa lahat ng santo na makakaya kong maalala kahit hindi ako relihiyoso. Nagsusumamo ako na matapos na ang bangungot na ito, pero hindi, lalong lumalala. Unti-unting lumabo ang paningin ko o baka naman ang mismong paligid ang lumalabo. Ang mga dingding ay tila humihinga, ang kisame ay lumulubog at ang sahig ay parang gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa.
Nagsimulang umikot ang lahat, ang mga hugis ay naghalo-halo, ang mga kulay ay nag-iba. Parang unti-unting nalulusaw ang realidad at ako'y nahuhulog sa isang malalim, walang hanggang bangin ng kawalan. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatili sa ganoong posisyon, nakapikit, nagdarasal sa lahat ng santo na makakaya kong maalala, kahit hindi ako relihiyoso. Nagsusumamo ako na matapos na ang bangungot na ito. Pero hindi, lalong lumalala. Unti-unting lumabo ang paningin ko o baka naman ang mismong paligid ang lumalabo. Ang mga dingding ay tila humihinga, ang kisame ay lumulubog at ang sahig ay parang gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa. Nagsimulang umikot ang lahat, ang mga hugis ay naghalo-halo, ang mga kulay ay nag-iba. Parang unti-unting nalulusaw ang realidad at ako'y nahuhulog sa isang malalim, walang hanggang bangin ng kawalan. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatili sa ganoong posisyon, nakapikit, nagdarasal sa lahat ng santo na makakaya kong maalala. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanlalambot, ngunit ang bawat hibla rin ay nanginginig sa takot. Pero kahit nakapikit ako, ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Hindi lang sa lamig, hindi lang sa bulong ng hangin na tila bumubulong ng mga pangako ng kapahamakan, kundi sa biglang pagbigat ng aking balikat na para bang may isang kamay na dahan-dahang humawak ng napakalamig, napakadiin at napakasakit. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nanatiling nakatayo roon. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanigas sa takot. Ang bawat ugat sa aking sentido ay pumipintig sa kaba. Ang huling nakita ko, o mas tamang sabihing, ang akala kong nakita ko, ay nag-iwan sa akin ng malamig na pawis na dumadaloy sa aking likod kahit pa nanonood ang ginaw sa buong paligid. Isang anino, mabilis, bahagya lang, sapat para magtanim ng binhi ng matinding pangamba sa aking isip, sapat para tunpirmahing hindi ako nag-iisa sa loob ng malaking bahay na ito. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Iniisip na baka guni-guni lang, baka pagod lang ako o baka niloloko lang ako ng aking imahinasyon. Pero ang puso ko ayaw makinig. Patuloy itong kumakabog ng ubod lakas, halos lumabas sa aking dibdib, at ang tunog nito ang tanging naririnig ko sa nakadibinging katahimikan. Hindi ko magawang gumalaw, para akong nakadikit sa sahig. Ang aking mga paa ay tila may sariling pag-iisip at tumangging sumunod sa utos ng aking utak. Ang bawat sulok ng silid ay tila may sariling mata, nakatitig sa akin, naghihintay. Dahan-dahan, halos hindi huminga, sinubukan kong igalaw ang aking ulo. Ang bawat pagpihit ay tila isang napakabigat na gawain. Nilibot ko ang paningin sa buong silid, sinusuri ang bawat anino, ang bawat kanto. Walang kahit anong pahiwatig. Pero ang pakiramdam ng may nagmamasid ay nanatili, mas matindi pa kaysa kanina. Para bang nasa likuran ko pa rin ito o nasa tabi, nagtatago sa dilim na hindi kayang abutin ng aking paningin. Sa wakas, nagawa kong humakbang. Isang maliit na hakbang pasulong na sinundan ng isa pa. Ang tunog ng aking mga paa sa sahig na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila nagbibigay ng babala sa kung anuman ang nagtatago sa dilim. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko ay hindi ako pwedeng manatili roon, nakatayo lang, naghihintay. Ang hangin ay biglang lumamig, hindi lang ang karaniwang ginaw ng gabi, kundi isang lamig na tumatago sa buto, nagpapahiwatig ng isang presensya na hindi natural. Sinimulan kong maglakad, mabagal, maingat, ang bawat hakbang ay tila isang pagsisikap. Ang bawat anino ay nagmistulang hugis, ang bawat bahagyang ingay sa labas ay nagmistulang bulong. Ang mga lumang sahig ay umuugong sa ilalim ng aking bigat at ang bawat ugong ay nagpapatalon sa aking puso. Pilit kong inaaninag ang daan. Ang dilim ay tila mas lumalalim sa bawat pagpiit ko sa kanto.
Ang bahay na dating nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay ngayon ay isang labirint ng takot. Ang bawat pasilyo ay tila humahaba ng walang katapusan. Naramdaman ko ang pag-angat ng balahibo sa aking batok. Hindi ko na kailangan pang lumingon para malaman. Naroon ito. Hindi ko nakikita, hindi ko naririnig ng malinaw, pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng presensya nito sa likuran ko. Hindi ito naglalakad, hindi ito gumagawa ng ingay, pero naroon ito, sumusunod. Isang malamig na hininga sa aking leeg na hindi nanggagaling sa hangin. Para akong isang hayop na tinutugis, ang bawat instingto ko ay sumisigaw ng panganib, ng pagtakas. Nakarating ako sa hagdanan at sa halip na umakyat, nagpasya akong bumaba. Mas gusto kong manatili sa ibabang palapag, mas malapit sa labasan, kahit na alam ko walang magagawa ang pinto para pigilan ang kung anuman ang sumusunod sa akin. Ang bawat baitang ay tila nagtatago ng sarili nitong multo, at ang bawat yapak ko ay nagdudulot ng ingay na ayaw kong marinig. Nang makarating ako sa pinakababang baitang, huminto ako sandali, nakikinig. Ang katahimikan ay bumalik, ngulit na yon ay may kasama ng kakaibang tunog. Isang napakahinang kaluskos, tila dahon na hinahampas ng hangin, ngunit wala namang bintana sa paligid. At pagkatapos, isang amoy. Amoy lupa, amoy luma, amoy nabubulok na bagay. Hindi ito galing sa labas. Ito ay nasa loob, nasa tabi ko, halos bumabalot sa akin. Naramdaman ko ang pag-akyat na sikmura ko. Hindi ko na kayang manatili roon. Kailangan kong tamakas, kailangan kong makalabas. Ngulit sa pagpiit ko, sa paghahanda ng direksyon patungo sa pintuan, isang malamig, hindi nakikitang kamay ang tila humawak sa aking balikat, humila pabalik sa dilim. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatili sa ganoong posisyon. Nakatulala, ang mga mata ay nakapako sa dilim na tila may pinagmamasdan akong hindi nakikita. Ang puso ko ay humahampas ng napakabilis sa dibdib ko, para itong tambol na gustong kumawala. Bawat ugat sa katawan ko ay tila nagliliyab, at ang aking paghinga ay naging mababaw, halos hindi na sapat para buhayin ako. Naramdaman ko ang malamig na pawis na unti-unting bumaba sa aking likod, kahit na ang hangin sa paligid ko ay parang yelo. Ang buong silid ay tila umikot, o baka ako lang ang nawawalan ng ulirat. Ang mga anino ay humaba at kumapal, sumasayaw sa paligid ng aking paningin, nagiging hugis na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maigalaw ang aking mga kamay, ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig. May pumipigil sa akin, hindi isang pisikal na puwersa, kundi isang takot na bumalot sa bawat hibla ng aking pagkatao. Bigla, may narinig akong mahinang kaluskos, parang isang bagay na gumagapang sa malayo. Hindi ito tunog ng daga o insekto, mas mabigat, mas mabagal, at may kakaibang ritmo. Nagmula ito sa pinakamadilim na sulok ng silid, sa lugar kung saan ang anino ay pinakamakapal, kung saan ang aking mga mata ay hindi na makakita ng anumang detalye. Ang tunog ay unti-unting lumapit, parang may naglalakad ng napakabagal o kaya ay gumagapang ng pasuray-suray. Ang bawat kaluskos ay tila isang kuko na humahagod sa aking gulugod. Naramdaman ko ang pagtaas ng mga balahibo sa aking braso at batok. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, ngunit ang aking lalamunan ay tila nakasarado at ang aking mga binti ay hindi sumusunod sa aking isip. Ako ay preso ng aking sariling takot, nakakulong sa loob ng isang katawan na hindi na akin. Ang hangin sa paligid ko ay bumigat, parang may humihigop ng lahat ng oksigen. Nagsimulang lumabo ang aking paningin at naramdaman ko ang pagkahilo.
May amoy na kumalat sa hangin, isang amoy ng lumang lupa, ng nabubulok na kahoy at ng isang bagay na matamis ngunit nakakasuka, parang bulaklak na nabubulok. Ito ang amoy ng kamatayan, ngunit mas matanda, mas malalim. Naramdaman ko ang presensya nito. Hindi ko ito nakikita, ngunit naramdaman ko ang malamig nitong hininga na dumampi sa aking balat. Hindi ito hangin na nagmumula sa bintana. Ito ay isang hininga na may dalang lamig na tumagos hanggang sa aking mga buto. Naramdaman ko ang bigat sa aking balikat, parang may kamay na dahan-dahang dumapo, ngunit walang anumang nakikita. Ang lamig ay lalong lumalim at naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. May bumulong sa aking tenga, isang tunog na hindi salita, ngunit naiintindihan ko. Ito ay isang pagtawa, ngunit walang kaligayahan, puro lamig at kasamaan. Ito ay isang pagtawa na nagmula sa kaibuturan ng isang bangungot, isang tunog na nagpahinto sa tibok ng aking puso. Ang boses ay tila nagmumula sa lahat ng dako, sa bawat sulok lang silid, sa bawat anino, sa bawat hibla lang aking sariling isip. Naramdaman ko ang pagtaas ng presyon sa aking ulo, parang may humahawak sa aking utak at pinipiga ito. Ang aking mga mata ay tila gusto nang lumabas sa kanilang mga uka. Alam ko na hindi na ito laro, hindi na ito simpleng multo o engkanto. Ito ay isang bagay na mas matanda, mas malalim, isang bagay na naghihintay lamang sa tamang pagkakataon upang lubusan akong lamunin. At sa sandaling iyon, sa gitna ng lamig at ng nakakapanindig balahibong bulong, naramdaman ko ang aking sarili na unti-unting nadudurog, nagiging abo sa harap ng isang puwersa na hindi ko kailanman kayang labanan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatiling nakatitig doon, parang isang estatwa, habang ang aking mga mata ay nakapako sa kung anong hindik-hindik na bagong bukas sa katotohanan. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanigas, pinipilit ang aking katawan na manatili sa isang posisyon ng purong akot. Ang hangin sa paligid ko ay tila bumigat, lumamig at nagkaroon ng amoy na mahirap tukuyin, parang luma, tuyong lupa na binasa ng matagal ng nabubulok na tubig o ang hininga ng isang bagay na tagal ng nalibing. Ang pumipintig na ingay sa aking tenga ay hindi na lamang ang mabilis na tibok ng aking puso. Tila may pumipintig din mula sa mismong bitak, isang ritmo na hindi tao, hindi natural at nakakapanindig balahibo. Sa gilid ng aking paningin, pakiramdam ko ay gumagalaw ang mga anino, naglalaro sa liwanag na halos wala na. Ang dati kong kinasanayang pamilyar na silid ay naging isang pook ng hindi maipaliwanag na kababalagan, isang entablado para sa isang bangungot na nag-ugat na sa mismong sahig at dingding. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pawis sa aking likod, ang panlalamig ng aking mga kamay na kakakapit ng mahigpit sa aking mga braso. Ang aking mga labi ay tuyong-tuyo at kahit gustuhin kong sumigaw, walang boses na lumalabas. Para akong napipi, nakulong sa loob ng aking sariling katawan habang ang aking isip ay naglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng takot. Ang nakita ko kanina ay hindi ko na kayang balikan ng buo, pero ang pakiramdam na iniwan nito ay nanatili, isang bakas ng labis na kalungkutan at galit na hindi ko maipaliwanag. Unti-unti, nagsimulang kumurap ang mga ilaw sa silid. Hindi ito ang karaniwang pagkurap ng sirang bombilya. Para itong paghinga ng ilaw, lumalakas at humihina, kasabay ng ritmo ng pumipintig na tunog. Bawat paghina ng ilaw ay tila nagpapalalim sa anino, nagpapalawak sa espasyo ng dilim at nagpapalakas sa pakiramdam na mayroon akong kasama. Hindi lang basta may kasama, mayroong marami. Nagsimula akong makaramdam ng presensya na hindi lamang nasa harapan ko, kundi nasa paligid ko, sa likod ko, sa bawat sulok ng silid. Para akong kinukubkob ng isang hindi nakikitang hukbo, bawat isa ay may sariling malamig na hininga na dumadampi sa aking balat.
Ang lamig ay hindi na lang mula sa hangin, tila nagmumula ito sa loob ko, sa aking mga buto, sa bawat ugat ng aking dugo. Ang bitak sa dingding ay tila lumaki, hindi sa pisikal na sukat, kundi sa lalim at kasidihan ng kung anong nasa likod nito. Nagsimulang lumabas ang isang manipis na ulap, parang usok na gawa sa dilim, na dahan-dahang lumulutang patungo sa akin. Walang amoy ang ulap na iyon, pero ang pagdampi nito sa balat ko ay parang pagdampi ng libong malamig na daliri. Bawat isa ay may bigat ng 1,000 taong pagdurusa. Hindi na ako makahinga ng maayos. Ang aking baga ay tila pinipiga at ang aking lalamunan ay parang barado. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero ang aking mga paa ay tila nakabikit sa sahig at ang aking boses ay patuloy na nakakulong sa loob ko. Ang tanging nagagawa ko ay ang manatiling nakatayo, nakatitig sa papalapit na ulap habang ang aking mundo ay dahan-dahang kinakain ng kadiliman na nagmula sa kung saan at nagtatago sa ilalim ng lahat ng bagay na akala ko ay kilala ko. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanigas, tila bigla akong naging isang rebulto ng takot na nababalutan ng malamig na pawis. Ang nakita ko, hindi ito maaaring totoo. Ayaw itong tanggapin ng aking isip, pero ang aking mga mata, ang aking mga pandama ay hindi nagkamali. Ang imaheng iyon ay nakatatak na sa kaibuturan ng aking utak, nagliliyab na parang apoy sa gitna ng nangangalit na gabi, at ang amoy ng luma, ng nabubulok, ay nananatiing nakakapit sa aking ilong, mas matindi pa kaysa kanina. Ang paghinga ko ay naging mababaw, halos hindi na lumalabas sa aking lalamunan. Bawat pagtibok ng aking puso ay parang martilyo na humahampas sa aking dibdib, nagbabanta na durugin ang aking tadyang sa sobrang tindi. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay, hindi ko na halos makontrol ang mga ito. Ang panginginig ay umakyat mula sa aking mga daliri, lumukob sa aking braso hanggang sa aking buong katawan. Hindi ito lamig, kundi ang purong esensya ng takot na nagpapalukso sa bawat ugat. Isang panginginig na hindi ko kailanmang naranasan, mas matindi pa sa anumang lagnat. Pilit kong ipinikit ang aking mga mata, umaasa na pagmulat ko ay mawawala ang lahat, na isa lang itong masamang panaginip na kayang gisingin. Pero ang dilim sa likod ng aking talukap ay mas masahol pa, dahil doon ay mas malinaw kong nakikita ang nakakapanindig balahibong larawan. Ang mga detalye nito, ang mga kulay na hindi ko kailanmang inakalang iiral sa ganitong anyo, ang kawalan ng buhay na nakabalot sa bawat bahagi, lahat ay nagmistulang isang nakakatakot na obra maestra na sadyang ginawa para durugin ang aking kaluluwa. Ang bawat kurba, bawat anino, bawat bakas ay sumisigaw ng isang kwento ng pagdurusa at kawalan. Naramdaman ko ang pagdaloy ng malamig na hangin sa aking batok, tila may humihina sa aking likuran, at ang pakiramdam ng isang bagay na napakalapit, napakabigat, na halos sumasakal sa akin. Ngunit hindi ko magawang lumingon. Ang aking mga paa ay tila nakabikit sa sahig, pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa o marahil ay sarili ko lang natakot ang nagpapako sa akin sa kinatatayuan. Ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang paghihirap. Ang bawat segundong lumilipas ay nagpapalalim sa... Ang pag-asa ay unti-unting namamatay sa loob ko, at ang tanging namanatili ay ang purong, walang katapusang takot. Nanlalamig ang buo kong katawan, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi sa sindag na bumalot sa akin. Ang nakita ko, hindi ito simpleng multo o anino lang. Mas malalim, mas masama. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nagprotesta. Gustong tumakbo, sumigaw, magpikit ng mata at magkunwaring hindi ko nakita ang katotohanan, ibinunyag sa aking harapan. Pero hindi ko magawa. Para akong nakapako sa kinatatayuan ko. Ang mga mata ko'y pilit na nakadilat, pinagmamasdan ang bawat detalye ng kakilakilabot na tanawing iyon. Ang amoy,
Ang amoy ang unang pumukaw sa akin. Hindi lang ito ang luma at alikabok na singaw ng nakalimutang espasyo. May bahid ito ng kalawang, ng lupa, at isang bagay na organikong nabubulok. Pinipilit kong pigilan ang sikmura ko, pero para itong sarili niyang nilalang na nagkukulo sa loob ko. Ang liwanag mula sa dala kong flashlight ay halos hindi sapat upang lubusang maiwalan ang buong silid, ngunit sapat na upang ipakita ang mga hugis, ang mga anino, ang mga koleksyon. Sa gitna, nakahilera ang mga bagay na pilit kong iniintindi. Hindi ito ordinaryong gamit. May mga lumang buto, hindi lang hayop, kundi mukhang tao, nakalatag sa isang makintab na mesa na gawa sa maitim na kahoy. Sa tabi nito, may mga inukit na figura, mukhang mga primitive na Diyos o demonyo, ang mga matay nakatutok sa akin o sa kung sino mang makakakita sa kanila. Ang mga pader ay puno ng mga nakasulat na simbolo, mga guhit na hindi ko maintindihan, pero ang bawat kurba at linya ay parang may sariling hininga, bumubulong ng mga lihim na hindi dapat marinig ng tao. Ang pinakamalala ay ang pakiramdam, ang bigat ng presensya. Hindi lang ito lamig na dumadaloy sa buto ko, ito ay isang uri ng lason na dumadaloy sa dugo ko, lumalason sa pag-isip ko. Para akong nasa ilalim ng lupa at ang lupa ay gumagalaw, humihinga. Naramdaman ko ang bawat hibla ng aking buhok na tumindig. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Halos marinig ko ang sarili nitong pag-ungol sa gitna ng katahimikan. Doon ko naunawaan. Hindi lang ako binibisita. Hindi lang ako ginagambala. Pinili ako. Ang lahat ng nangyari, ang lahat ng nakita ko, ang lahat ng takot na naramdaman ko ay isang bahagi ng isang mas malaking plano. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang altar at ako ang naging saksi, ang naging bahagi ng ritual na ito. Ang pag-isip na iyon ay mas nakakapanindig balahibo kaysa sa anumang multo o anino. Ito ay ang horror ng pag-unawa, ng pagtanggap na ang iyong pag-iral ay bahagi na ng isang bagay na mas malaki, mas sinauna at lubusang masama. Ang ilaw ng flashlight ko ay nagsimulang magkurap-kurap, tila sumasabay sa kaba ng dibdib ko. Bawat pagkurap ay nagdadala ng mas matinding dirim at sa bawat dilim na iyon, tila may gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Hindi ko na alam kung anong totoo at kung ano ang gawa-gawa lang ng aking takot. Ang hangin ay naging mas mabigat, mas siksik, para akong nilulunod sa isang hindi nakikitang karagatan. Naramdaman ko ang presensya, hindi lang sa harap ko, kundi sa paligid ko, sa likod ko, sa itaas ko. Ito ay humihinga kasama ko, nanonood sa akin, naghihintay. At sa gitna ng lahat na ito, isang nakakapangilabot na katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat hibla ng aking buhok ay tila tumindig, kasabay ng paglamig ng aking balat na parang binuhusan ng yelo. Hindi ko na kailangan pang lumingon para kumpirmahin ang presensya nito. Ang bigat ng hangin sa aking likuran, ang amoy ng luma at alikabok na biglang napalitan ng isang kakaibang baho, parang pinagsamang lupa, kalawang, at isang bagay na matamis pero nakakasuka ay sapat na. Mayroong nakatayo sa aking likod. Hindi ito tao. Ang tibok ng aking puso ay naging isang tambol na nagpapalo sa aking dibdib, halos sumabog sa sobrang lakas. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mamamata pero walang luha na lumabas. Parang natuyo ang lahat ng likido sa aking katawan maliban sa pawis na unti-unting lumabas mula sa bawat butas ng aking balat, dumaloy sa aking sentido, sa aking batok. Hindi ako makagalaw, hindi ko magawang huminga ng malalim. Ang bawat sandali ay tila humaba, lumawig, naging isang walang katapusang paghintay sa susunod na mangyayari. Ang dilim sa silid ay tila lalong kumapal, hindi na ito ordinaryong dilim, kundi isang uri ng anino na may sariling buhay, humihigop ng lahat ng liwanag at pag-asa.
Mayroong isang tunog, isang napakahinang tunog, parang pagkaladkad ng mabigat na tela sa sahig o pagkaluskos ng mga tuyong dahon, pero mas malalim, mas nakakapanindig balahibo. Lumalapit, nararamdaman ko ang paglipat ng bigat nito. Ang bawat galaw ay isang panginginig sa buong paligid, sa mismong pundasyon ng lumang bahay. Ang sahig na kahoy sa ilalim ng aking mga paa ay tila umungol sa bawat paghakbang nito. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatili sa ganoong posisyon, nakatayo lang, nakatingin sa kawalan. Ang aking utak ay paulit-ulit na sumisigaw ng takbo, pero ang aking katawan ay naninigas. Pakiramdam ko ay may bumulong sa aking tenga, isang malamig na hininga na nagdulot ng matinding kaba. Hindi ito boses, kundi isang ideya, isang impresyon ng isang bagal na matagal nang naghihintay, isang gutom na matagal nang hindi nabubusog. Ang mga balahibo sa aking braso ay tumindig at sa wakas nagawa kong ipikit ang aking mga mata. Isang matinding pagnanais na maglaho, na maging hangin ang bumalot sa akin. Nais kong nagising mula sa bangungot na ito na matuklasan na ang lahat ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang amoy, ang lamig, ang nakakapanindig balahibong presensya ay totoo. Mas totoo pa sa anumang naramdaman ko sa buong buhay ko. Alam kong hindi ako makakatakas sa pamamagitan ng pagpikit ng aking mga mata. Kailangan kong harapin ito kahit pa ang aking buong pagkatao ay sumisigaw ng pagtanggi. Dahan-dahan, sa pinakamabagal na paraan na kaya ko, binuksan ko ang aking mga mata. Ang dilim ay lalong naging malalim, halos siksik, at sa gitna nito, sa mismong harapan ko, ay isang hugis. Hindi ito malinaw, tila sumasayaw sa aking paningin, pero sapat na para makita ko ang mga balangkas ng isang bagay na hindi dapat umiral. Matangkad, payat, at mayroong mga mata. Mga mata na sumisikat sa dilim, hindi kulay pula, hindi dilaw, kundi isang kulay na hindi ko mailarawan. Isang kulay na parang sumisipsip ng lahat ng liwanag at nagpapakita ng walang hanggang kalaliman ng kasamaan. Nagkaroon ng mabilis na pag-angat ng isang kamay o isang bagay na kahawig ng kamay, at bago pa man ako makapag-react, naramdaman ko ang isang matalim na haplo sa aking mukha. Hindi ito masakit, pero nakakapanindig balahibo, parang yelo na dumala sa aking pisngi. At sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi na ako huminga, hindi na ako nag-iisip. Walang ibang naramdaman kundi ang purong, walang katapusang takot. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakatayo lang doon, nakapako ang tingin sa dambanang iyon. Ang amoy ng sariwang dugo, pinaghalong lansa at matamis na bulok ay unti-unting lumalatay sa aking ilong, bumabalot sa aking baga at tila kumakapit sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang aking mga mata ay pilit na inaaninag ang bawat detalye ng pinaghalong laman at buto na nakahilata sa ibabaw ng dambana. Tila mga handog na hindi pa lubos na kinakain o marahil ay pinagsama-sama lang para sa isang nakakasuklam na pagtatanghal. May bahid ng pagkalagot at pagkasira sa lahat ng iyon, isang malalim na pag-ihirap na tila nakatatak sa bawat piraso ng nabubulok na laman. Ang hangin sa paligid ko ay bumigat, naging makapal at nanunuot, para bang bawat paghinga ko ay lumulunok ako ng purong takot. Nagsimulang manginig ang aking mga kalamnan, hindi dahil sa lamig, kundi sa isang pangingilabot na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang aking puso ay humahampas ng ubod lakas sa aking dibdib. Bawat tibok ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na katapusan. Nagsimulang lumabo ang aking paningin, hindi dahil sa luha, kundi sa matinding pagkahilo na dulot ng labis na pagkabigla at takot. Ang buong paligid ay tila umikot, at ang mga anino sa sulok ng aking mga mata ay nagsimulang magsayaw, nagbabago ng hugis, tila may sariling buhay. Naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo sa aking batok, isang malamig na haplos na hindi galing sa hangin.
Ito ay isang presensya, isang bagay na hindi nakikita, ngunit lubos na nararamdaman, na nagmula sa mismong kaibuturan ng dambana. Ang katahimikan sa paligid ay lalong bumigat, naging mapanlinlang. Wala akong naririnig, kundi ang aking sariling paghinga na tila gagkakandara pa. At ang matinis na ugong sa aking tenga na tila ba ang buong dimensyon ay nagkakagulo. Mula sa gitna ng dambana, kung saan pinakamarami ang dugo at laman, nagsimulang umusok ang isang itim na ulap. Hindi ito usok na galing sa apoy, kundi isang masikip, makapal na ambon na tilang sumisipsip sa liwanag, nagpapalalim sa dilim sa paligid. Dahan-dahan itong bumuka, lumaki at umangat, tila isang nilalang na nagigising mula sa mahabang pagkakatulog. Ang amoy ay lalong lumala, naging mas matindi, halos masuka ako sa tindi nito. Habang umangat ang maitim na ulap, nagsimulang mag-iba ang anyo nito. Hindi na lang ito basta usok. Nagsimulang lumitaw ang mga porma, mga anino sa loob ng anino, na tila mga kamay na sumusubok abutin ang kalangitan o mga mukha na nakakulong sa loob ng maitim na belo. Ang aking mga mata ay pilit na inaaninag ang bawat galaw, ngunit ang lahat ay malabo, hindi tiyak at lalong nagpapalala sa aking pangamba. Ito ay isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, isang nilalang na lumalabag sa lahat ng batas ng kalikasan. Ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig, hindi ko magawang igalaw. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, ngunit ang boses ko ay tila nakulong sa aking lalamunan, at ang aking katawan ay tumugon sa takot sa pamamagitan ng pagiging paralisado. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at paa, ang pagdaloy ng dugo ay tila huminto. Ang tanging nagawa ko ay manatiling nakatitig, saksi sa isang paglitaw na magpapatunayan na ang lahat ng aking pinangambahan ay totoo, at mas malala pa sa aking pinakamasamang bangungot. Ang nilalang na iyon, ang presensya na iyon ay naroon, lumalabas mula sa mga pinaghalong laman at dugo, at ito ay naghahanap. At alam kong ako ang hinahanap nito. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanigas sa kinatatayuan. Hindi ko na matukoy kung ano ang mas matindi, ang paninginig ng aking katawan sa ginaw o ang paghampas ng takot sa aking dibdib na halos ikaputok na nito. Nakita ko ang anino, hindi lang basta anino ng isang tao, kundi isang bagay na bumabaliktot, yumuyukod, na tilang pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Nagmula iyon sa girid ng aking paningin, sa mismong sulok ng lumang silid na iyon, kung saan ang dilim ay mas malalim kesa sa kahit anong gabi. Ang bawat paghinga ko ay parang yelo na humahaplos sa aking lalamunan. Hindi ko magawang gumalaw, hindi ko magawang ipikit ang aking mga mata. Pinilit kong intindihin ang nakikita ko, ngunit paano mo iintindihin ang isang bagay na sumasalungat sa lahat ng alam mong katotohanan? Ang anino ay dahan-dahang lumaki, umalsa, nagkaroon ng hugis na tila bagawa sa mga buto at balat na pinagsama-sama ng sapilitan. Walang mata, walang bibig, tanging isang malaking, nakakapanindig balahibong masa ng kadiliman na may bahid ng kung anang kulay abo, na tila usok na nagkaroon ng buhay. Ang hangin sa silid ay bumigat, naging makapal at napuno ng isang amoy na matagal ko nang kinatakutan. Amoy lupa, amoy lumang dugo, at isang bagay na matamis at bulok na tila nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa. Naramdaman ko ang lamig na hindi lang basta galing sa hangin, kundi isang lamig na tumatago sa aking mga buto, isang lamig na tila bang nagnanakaw ng init mula sa aking buhay. Napilitan akong umatras, isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa maramdaman ko ang malamig na pader sa aking likuran. Wala nang kawala.
Ang aking utak ay nagmamadaling naghahanap ng anumang paraan para makatakas, anumang butas, anumang pagkakataon, ngulit ang bawat bahagi ng aking isip ay sumisigaw ng parehong katotohanan. Tapos na. Ang nilalang o anuman iyon ay hindi gumalaw ng mabilis. Sa katotohanan, ang bawat pag-usad nito ay napakabagal, napakabigat, na tila bang pinipilit nitong igalaw ang isang katawan na hindi nito ganap makontrolado. Mulit ang bawat paggalaw ay nagdadala ng isang uri ng matinding presensya, isang bigat na nagpaparamdam sa akin na ako ay napakaliit, napakahina, isang hamak na insekto lamang sa harap ng isang sinaunang, di maipaliwanag na kapangyarihan. Hindi ko na narinig ang sarili kong tibok ng puso. O marahil ay naririnig ko ito, ngunit nalulunod na sa isang mas malalim, mas makapangyarihang tunog na unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Hindi ito boses, hindi ito ungol, kundi isang uri ng malalim na vibration, isang tunog na parang galing sa ilalim ng lupa na dumadaloy sa sahig, sa pader at sa huli sa aking mga buto. Ito ay tunog na hindi naririnig ng tenga, kundi nararamdaman ng buong pagkatao. Isang tunog na nagpaparamdam sa akin na ang aking buong pagkatao ay unti-unting nadudurog. Pinilit kong huminga, ngunit ang bawat paglanghap ay parang paglunok ng buhangin. Ang aking mga mata ay nakapako sa nilalang na ngayon ay halos nasa gitna na ng silid. Mas malaki kesa sa inaasahan ko, mas baluktot, mas nakakapanindig balahibo. At sa kauna-unang pagkataon, naramdaman ko na hindi lang ito basta anino o ilusyon. Naramdaman ko ang bigat ng presensya nito, ang paghila nito sa aking kaluluwa, ang pangako ng isang pagkatapos na mas masahol pa sa kamatayan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri, ang pagkawala ng pakihamdam sa aking mga paa. Unti-unti akong nilalamon ng takot, ng kawalan ng pag-asa. Walang silbi ang lumaban, walang silbi ang sumigaw. Ang tanging magagawa ko ay ang magmasid, ang maghintay at tanggapin ang kahihinatnan ng aking pagpasok sa isang lugar na hindi para sa mga nabubuhay. Ang nilalang ay huminto sa aking harapan, ilang pulgada lang ang layo. Ang lamig na dala nito ay ngayon ay dumadaloy na sa aking katawan, sumisipsip sa bawat huling init na nananatili sa akin. At sa dilim na iyon, sa pagitan ng hininga ng takot at ng pagtanggap, naramdaman ko ang isang bagay na humahaplo sa aking mukha. Isang bagay na hindi ko nakikita, ngunit naramdaman ko ang kanyang makalamig at di pantaong presensya. Ito ay hindi kamay, hindi daliri, kundi isang uri ng manipis, nagliliwanag na enerhiya na tila nagmumula sa kaibuturan ng nilalang. Ito ang simula ng pagtatapos at alam kong hindi na ito makakatakas pa. Hindi ko na alam kung gaano katagal ako nanatili roon, nakatitig sa kawalan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na pagtibok ng sarili kong puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Sumasakit na ang mga mata ko sa labis na pagtutok sa dilim, umaasa na may makikita ako kahit anong pahiwatig. Pero wala. Wala, kundi ang lalong bumibigat na katahimikan na unti-unting lumalamon sa bawat hininga ko. Naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi sa takot na kumalat sa bawat ugat ko. Ang bawat hibla ng aking buhok ay nanindig at ang balat ko ay napuno ng butlig. Ang amoy, oo, ang amoy. Hindi ko na napansin kanina sa gulat, pero ngayon mas matindi na. Amoy luma, amoy alikabok, amoy kahoy na nabubulok at may bahid ng isang bagay na hindi ko mawari. Isang matamis na amoy na may halong asim, parang bulaklak na nabubulok. Ang kombinasyon ay nakakasuka. Pinilit kong igalaw ang aking mga paa pero tila nakadikit na sa sahig. Ang bigat ng pakiramdam ko ay hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa kaluluwa.
Para akong may pasan-pasan na hindi ko nakikita, isang presensya na bumabalot sa akin, humihigop ng lakas. Ang bawat paghinga ko ay parang may pumipigil, sumisikip ang dibdib ko. Nagsimula ng lumabo ang paningin ko at ang mga gilid ng aking mata ay parang may nagba-blackout. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan? Biglang may narinig akong mahinang kaluskos, hindi mula sa likod ko, kundi sa mismong harap ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba iyon o totoo, pero sapat na iyon para magbalik ang konting pag-asa sa akin na makakakilos. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang dahan-dahan kong iniangat ang aking kamay, kinakapa ang dingding sa tabi ko. Ang tekstura ng luma at magaspang na kahoy ay nagbigay sa akin ng konting koneksyon sa realidad. Sa bawat hakbang na pilit kong ginawa, pakiramdam ko ay lalo akong lumulubog sa isang bagay na malagkit at hindi nakikita. Ang hangin sa paligid ko ay lalong bumigat, parang may humahabol o mas masahol pa, may nakabantay sa bawat galaw ko. Ang mga anino sa sulok ng aking paningin ay nagsimulang maglaro, nagiging hugis, nagiging figura, hanggang sa mawala muli. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata pero mas matindi ang takot sa dilim na nilikha ko. Naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na dumampi sa aking balat, hindi sa braso o sa paa, kundi sa mismong leeg ko. Parang may humihinga, isang malamig na hininga na nagpatindig sa lahat ng aking balahibo. Wala akong nakita, wala akong naramdaman na anumang pisikal na bagay, pero ang sensasyon ay totoo. Ang matamis at asim na amoy ay lalong lumakas, naging nakakabingi, nakakamanhid. Napapikit ako ng mariin, kinakagat ang labi ko para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, kung ano ang aking gagawin. Ang lahat ng lakas ko ay tila nawala, at ang tanging nanatili ay ang matinding pagnais na matapos na ang lahat ng ito. Ito ang pinakamasamang bangungot na pinilit kong gisingin ang sarili ko pero walang gising. Ito ay totoo at nararamdaman kong papalapit na ang hindi ko makita. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang tatak ng oras nagdadala sa akin palapit sa isang bagay na mas malalim pa sa dilim, mas nakakatakot pa sa kamatayan. Ang paggising ko ay hindi tulad ng inaasahan. Walang sigaw, walang matinding kaba. Isang malalim na pagod lang at ang amoy ng alkohol at gamot na kumapit sa aking ilong. Unti-unti, bumalik ang linaw ng paningin. Puting kisame, puting dingding, ang malumanay na tunog ng isang makina sa gilid ko at ang mahinang pag-ungol ng hangin mula sa aircon. Nasa ospital ako, ligtas. Ang salitang iyon ay parang isang banyagang tunog sa aking isipan, walang kahulugan. Bawat galaw ko, bawat kibot, ramdam ko ang bigat ng lahat. Parang hindi lang ang katawan ko ang nabalian, kundi pati ang kaluluwa ko. May naiwan, alam ko. Hindi lang pilat sa balat, kundi isang marka sa kaloob-loodan. Ang alaala ng dilim, ng lamig, ng walang humpay ba paghila ay nananatiling sariwa. Hindi ko makalimutan ang huling sandali, ang pakiramdam ng pagdulas mula sa kuko ng kapahamakan. Ang huling sulyap sa mga mata na nagbabanta bago ako lamunin ng kadiliman. Dumaan ang mga araw o marahil linggo na parang isang malabong panaginip. Ang mga doktor, ang mga nurse, ang kanilang mga tanong na hindi ko masagot ng buo. Ang mga ngiti nila ay pilit, ang mga tingin nila ay puno ng awa o marahil takot. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang pagdududa, ang pagtataka kung anong klasing bangungot ang pinagdaanan ko. Paano ko nga bang ipapaliwanag ang isang bagay na halos hindi ko rin maintindihan? Ang mga salita ay tila kulang, walang sapat na bigat para ilarawan ang kalaliman ng aking naranasan. Kahit nakauwi na ako, hindi pa rin ako tunay na nakabalik.
Ang bawat anino sa sulok ng silid, ang bawat kaluskos sa gabi ay nagdadala ng tamilyar na kaba. Ang tahimik na bahay ay tila may sariling hininga, may sariling tibok na noon ay hindi ko napapansin. Ang mga salamin ay naging kaaway ko dahil sa bawat pagtingin, nakikita ko ang mga bilog sa ilalim ng aking mata, ang pamumutla ng aking balat, at ang isang uri ng takot na permanente nang nakaukit sa aking mga mata. Hindi na ako natutulog ng mahimbing. Ang bawat pagpikit ay nagdadala sa aking pabalik sa lugar na iyon, sa kadiliman na iyon. Naririnig ko pa rin ang bulong, ang hila, ang pangako ng walang hanggang paghihirap. At kahit gising, nararamdaman ko ang lamig na dumadaloy sa aking ugat, parang isang paaalala na hindi ako nag-iisa, na ang bangungot ay hindi nanatili sa lugar na pinagmulan nito. Sumama ito sa akin. Ngayon, kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin ko, bit-bit ko ang dilim na iyon. Hindi na ito nasa labas, nagkukubli sa mga liblib na lugar o sa lumang bahay. Nasa loob ko na, naghintay. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang malamig na anino nito, nagpapaalala na ang tunay na bangungot, hindi nagtatapos, nagsisimula lang. At sa katahimikan ng gabi, kapag ang lahat ay natutulog na, nagtatanong ako, hindi sa kung anong oras ito babalik, kundi kung kailan ito tuluyang lalamunin ang lahat ng natitira sa akin. Ang kwento ko ay tapos na, pero ang bangungot ko, hindi pa.